Mga mamamayan ng Israel, mga mahal ko. Matagal na ako lumalaban sa pagsisikap ng Iran na magkaroon ng sandatang nuklear. Tinuturing ko itong misyon ng buhay ko. Tinupad ko ang misyong ito hanggang ngayon at patuloy ko pa rin itong tutuparin sa hinaharap. Kasunduan na walang kasunduan. Hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran ngayon o sa hinaharap. Abang ako ang punong ministro ng Israel, hindi mangyayari ito. Ngayon may mga nagtatanong kung ano ang nakuha natin. Sinagot ko sila, ano nakuha natin? Naiwasan natin ang agarang panganib ng pagkalipol. Kasama ang mga kaibigang Amerikano, ginawa natin ang pinakamalaking pag-ataking panghimpapawid sa kasaysayan ng Israel. Na-neutralize natin ang mga siyentipikong nuklear, napatay ang mga lider ng teroristang rehimen at winasak ang mga pasilidad nuklear. Simira natin ang mga misil at karamihan ng pabrikang gumagawa nito. Inatake natin ang maraming infrastruktura at militar na pasilidad. Sinira natin ang kanilang hukbong dagat at hukbong himpapawid. Pilas lang natin ang mga commander ng base na minasaker ang namamayang Iranian. Nagdulot tayo ng malaking pinsala. Tinatayan natin ito sa daan-daang bilyong dolyar. Sabi ng iba, umabot ito ng halos $1 trilyong. Malaking pinsala ito sa ekonomiya ng Iran na inabot ng mga dekada upang mabuo. Pero ito ang pinakamahalaga. Ang mahalaga ay nailigtas natin ang Israel mula sa banta ng nuklear na paglipol. Kailangan natin malaman na mabilis nang papalapit ang Iran sa kakayahang nuklear bago pa nagsimula ang lahat. Mabilis na papalapit ang Iran sa kakayahang nuklear at nagmamadali itong ilagay ng ilalim ng lupa ang industriya nitong nuklear at misil. Kung hindi tayo agad kumilos, sana'y nalagay tayong lahat sa panganib. Ang pamanid ng paglipol sa populasyon ng Israel ay nailayo natin sa loob ng maraming taon. Iyan ang nagawa natin, na iligtas natin ang Israel sa pagkawasa. Sinasabi ko sa inyo, mga mamamayan ng Israel, hindi pa tapos ang laban. Kailangan nating manatiling mapagmatyag, manatiling malakas at determinado, ipagtanggol ang ating sarili hanggat kinakailangan. Totoo ba ito? Hindi lang ito tungkol sa Iran, kundi pati sa mga galamay ng terorismo nito na tinugunan natin sa paraang wala pang katulad. Ginawa natin ito sa Gaza, ginawa natin ito sa Lebanon, sa Syria, sa Yemen, ginawa natin ito sa mga kampo ng mga refugee sa Judea at Samaria. Ginawa natin ito kahit saan. Napatay natin sina Dave, Haniyeh at Sinwar kasama ng marami sa mga lider ng Hamas. Sa totoo lang, halos lahat ng nandoon noong kakilakilabot na masaker. Palagay ko may natitira pa at papatayin din siya. Pinatay natin ang libu-libong terorista at winasak ang napakaraming infrastruktura ng terorismo. May balik na natin lahat ng dinukot mula Gaza hanggang sa huli sa kanila. Walang naniwala, pero ako ay naniwala. Sinabihan ako, punong ministro, na sumuko, huwag pumasok sa Rafah, tapusin ang digmaan, ibalik ang mga dinukot at ipakita ang pag-alis sa Gaza bilang tagumpay. Hindi ko tinanggap ang mga iyon. Pumasok tayo sa Rafah, pumasok tayo sa lungsod ng Gaza laban sa opinyon ng marami at naibalik natin lahat ng mga dilukot pati na ang huli sa kanila. At hindi lang yon. Pinasabog natin ang mga beeper tinapos si Nasrallah, pinigilan ang pagsalakay ng puwersang Raduan sa Galilea at winasak ang karamihan sa 150,000 raket at misil ni Nasrallah na para sirain ang mga lungsod ng Israel. Naalala niyo ba ang sinabi? Kapag nakipaglaban tayo sa Hezbollah, magkakaroon tayo ng 10,000 patay, babagsak ang mga gusali sa Tel Aviv, Haifa, Jerusalem, Beersheba at magigiba ang mga lungsod ng Israel. Naalala niyo ba yon? Hindi ko tinanggap yon. Lumaban tayo sa kanila at talagang lumaban tayo. Kinuha natin ang mahalagang posisyon gaya ng Abu Abufor kung saan matagal nang nagbanta ang Hezbollah sa Hilaga at sa buong bansa. Kasabay nito, nagtayo rin tayo ng mas malalalim na security zones sa paligid ng Estado ng Israel. Ginawa natin ito sa Gaza, Lebanon at Syria kung saan winasak natin ang lahat ng armas ng hukbo ni Assad, pamunahing bahagi ng Axis of Evil. Gusto kong linawin na mananatili tayo sa mga zonang pansiguridad hanggat kailangan para sa proteksyon ng bansa. Pagkatapos ng ikapito ng Oktubre, nagtakda ako ng simpleng prinsipyo.
Hindi papayagan ng Israel na magpwesto sa ating mga hangganan, maghukay ng mga teroristang lagusan, pumasok sa teritoryo at magplano ng masakar malapit sa mamamayan. Ngayon, ang matatapang na sundalo ng hukbong tanggulan ng Israel ay nasa pagitan ng mga terorista at ng ating mga mamamayan. At sa totoo lang, ang ginawa natin ay binago natin ang buong doktrina ng ating seguridad. Binago rin natin ang ating mga sarili. Binasag natin ang hadlang ng takot. Tayo ang nagpakita ng inisyatiba, umatake, nagulat sila at tinamaan ang mga gustong manakit sa atin. Mas malakas na kayo ng Israel at mas mahina na ang axis ng kasamaan ng Iran. At kung may nagsabi sa inyo nung simula ng digmaan na makakamit natin ang lahat ng nabanggit ko at hindi ko pa nga nabanggit lahat, sasabihin ninyong nananaginip lang siya. Oo, marami nagsasalita at nangangako pero tayo lang talaga ang gumawa nito. At ngayon, matapos natin makamit ang lahat ng ito, may mga tao pa rin gustong maliitin ito, burahin ang ating mga dakilang tagumpay. At sinasabi ko sa inyo, marami pa tayong makakamit ng mga dakilang bagay. Ipagpapatuloy nating pigilan ang mga banta sa rehiyon. Magtatayo tayo ng mga bagong alyansa sa mga bansa sa rehiyon at sa labas nito. Titiyakin natin ang ating kasarinlan sa usapin ng armas. Itinatag ko pa ang prinsipyong ito at naglalaan ako ng dagdag na 350 bilyong shekel para sa budget ng depensa. Magde-develop tayo ng mga teknolohiya, lampas pa sa imahinasyon para gawing mas makapangyarihan pa ang Israel. Dahil ang ating lakas ang susi sa ating kinabukasan, ito ang susi sa ating seguridad, ito ang susi sa ating ekonomiya, ito ang susi sa ating mga alyansa, dahil ang mga alyansa ay nabubuo kasama ng mga malalakas. Ngayon, napakalakas na bansa ang Israel dahil sa inyo, mga mamamayan ng Israel. Gusto kong pasalamatan kayo sa inyong matatag na paninindigan. Gusto kong pasalamatan kayo sa suporta na ibinibigay ninyo sa gobyerno, sa suporta na ibinibigay ninyo sa akin bilang punong ministro. At higit sa lahat, nais kong pasalamatan ang matatapang nating mandirigma, regular mano reserba sa dagat, lupa at timpapawid. Sa mga puwersa ng depensa ng Israel at sa lahat ng puwersa ng seguridad, wala nang katulad ninyo. Mga bayani ng Israel, sabay-sabay tayong mananatiling matatag at sabay-sabay tayong patuloy na magwawagi. Huwag kang matakot, Jacob, at huwag kang mangamba, Israel. Magkasama, sa tulong ng Diyos, titiyakin natin ang Netzach Israel. Mga tanong mula Channel 14. Magandang gabi, Ginoong Punong Ministro. Pwede po ba ninyong tanggihan kahit ng kaibigang Pangulo ng Amerika? Ano ang mga pulang linya ng Estado ng Israel? Aatakin mo ba ulit ang Iran ng mag-isa? At isang tanong pa, magsasagawa ka ba ng pag-atake ng mag-isa sa Lebanon? Pareho ang tanong. Isang tanong. Pareho ring tanong. Matagal na kaming magkakilala ni Pangulong Trump. Presidente siya ng Estados Unidos. Ako naman ang punong ministro ng Israel. Madalas pareho kami ng pananaw, pero may pagkakataong di kami magkasundo. Ako ang responsabale sa mga interes ng seguridad ng Israel, ipinagtatanggol ko ang mga ito at gusto kong sabihin sa iyo, sa pagtatanggol ng mga interes na ito, kailangan itong gawin ng hindi agresibo. Gawin ito ng may karunungan at nangangailangan ito ng maraming karanasan, katalinuhan at malalim na kaalaman sa sitwasyon sa Amerika, nangangailangan ito ng napakaraming karanasan. Sa tingin ko, ginagawa ko ito sa pinakamahusay na paraan na posible at kapag kinakailangan, matatag kong ipinagtatanggol ang ating mga interes sa seguridad. Salamat at 24 News. Kamusta po? Nais ko lang itanong, kung nanalo ba tayo sa tinatawag ninyong bigmaan ng muling pagkabuhay? Kung hindi, panahon na lang ba bago sumiklab ang laban sa Iran? Sa palagay ko, hindi maikukumpara ang lakas nating ngayon sa kalagayan sa digmaan ng muling pagkabuhay noong Oktubre 7. Tinamaan natin ang kaaway at nabasag ang Iranian axis ng terorismo. Ang Hezbollah ay mahina na kumpara dati. Mayroon pa rin kailangan gawin sa Gaza, kontrolado na natin ang mahigit 60% ng teritoryo ng Gaza, hindi nabanta ang Gaza sa Israel. Ano mangyayari sa Gaza Strip ay hindi inaasahan, pero sinabi ko na mangyayari ito. Sinabi ko na muli umunlad ang rehiyon at maramdaman ng mga tao ang seguridad. At hindi ko alam kung alam ninyo. Ngayon, napakalaki ng demand para sa mga apartment sa paligid ng Gaza. Kulang ang mga apartment. Lahat gusto pumunta doon. Pero bakit nila gustong pumunta doon? Dahil talaga namang nagawa nating mabawasan at wasakin ang banta na iyon at magdala rin tayo ng malaking kaularan.
Yan din ang gagawin natin sa Hilaga. Alam ko, bumisita ako sa Shlomi, sa Hilaga ilang araw nang nakalipas. Nakita ko ang kahanga-hanggang ugali ng mga tao roon at ang kanilang mga pinagdadaanan. At alam ko yon, pero sinabi ko sa kanila, sa mga leader doon, sinabi ko kung ano ang ginawa namin sa Gaza at walang naniwala na gagawin namin yon. Gagawin din natin yan sa Hilaga at magkakaroon kayo ng seguridad dito, pati na rin kasaganaan at makakamit natin yan. Personal akong nakatuon dito at nagtatrabaho kami para dito. Personal talaga. Sa tingin ko, nakapagbigay tayo ng matitinding dagok sa Hezbollah, talagang mabibigat na dagok. Ngayon, mula 150,000 misil, 8 na lang ang natitira. Ngayon, nakagawa tayo ng isang security zone na nag-aalis ng anumang posibilidad, tinatanggal ang anumang posibilidad na masakop ng puwersa ni Hadwan ang Galilea. Napatay namin ang libu-libong terorista ng Hezbollah at patuloy kaming kumikilos. Ako mismo ang namumuno para lutasin ang pandaigdigang problemang ito. Tinatawag nila itong sumasabog na drone at nagsimula na kaming magbatupad ng mga solusyon sa mismong lugar. Sa tulong ng Diyos, makararating kami roon. Titiyakin namin makakamtan ng mga taga-Hilaga ang seguridad at kasaganaan. Naglunsad kami ng paketeng pangkasaganaan na nagkakahalaga ng bilyon para sa kanila at magdadala ng seguridad at kasaganaan sa Hilaga. Manood na sa Channel 11 para masubaybayan lahat. Punong Ministro, sa simula ng Operasyong Shaga at Hari, sinabi ninyong layunin ninyong alisin ang banta ng rehimen ng mga reserba sa Iran. 3 buwan ang lumipas, tapos na ang kampanya. Nananatili pa rin ang rehimen ng mga reserba at ang banta. Saan kayo nagkamali? Sino nagsabing nagkamali ako? Sinasabi mo, pero kabaligtaran ng paniniwala ko. Wala akong mali. Kami naggabinete ang nagtakda ng layunin, iba sa sinabi mo. Sinabi namin gusto namin iwasan ang panganib na eksistensyal at nuklear. At ginawa namin yon. Sinabi namin gusto namin ilayo sa amin ang panganib ng mga misil. At ginawa namin yon. Sinabi naming nais naming lumikha ng mga kondisyon para magawa ng mga mamamayang Iranian kung gusto nila na alisin ang rehimeng ito ng teror. Ngayon, masasabi ko sa iyo, ang Iran ay nasa matinding hirap sa ekonomiya. Tinamaan namin lahat ng posibleng infrastruktura, malaki ang pinsala. May mga bitak na rin sa loob ng rehimeng ito. Mahirap sabihin kung kailan babagsak ang rehimeng ito. Hindi ko masasabi noon na babagsak ang rehimeng Soviet, pero bumagsak na ito. Hindi ko talaga masasabi sa iyo kung hindi ko talaga masasabi. Tinukoy mo na ba? Hindi ko yan tinukoy, gaya ng sabi ko, huwag mo akong pangunahan, dahil alam ko mismo kung ano ang tinukoy ko. Sinabi ko na kailangan lubikan ng kondisyon para matulungan ng mga Iranian na pabagsakin ang rehimen, pero walang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Ang assessment ko ay para sa mga kamera, Genome Review. Salamat sa pagtanggal ng banta, hindi. Ginoong Moab, maraming salamat po. Tingnan mo, naintindihan ko. Naintindihan ko mahirap para sa inyo na tanggapin ang katotohanan. Mahirap para sa inyo. Kabaligtaran ang lagi ninyong sinasabi sa mga channel ninyo, dito ay malaking kabiguan. Israel noong ika-7 ng Oktubre at Israel na yon. Paano mo maikukumpara ang Israel bago si Emek Halabi? Kapag ang rehimeng ito ay rumaraga sa tungo sa sandatang nuklear at gagawa ng libu-libong karagdagang balistikong misil laban sa atin. At ngayon, naalis na yon. Naabot na ang dalawang bagay at nagbunga. Ito ang pinakamahalagang dapat kong sabihin sa inyo. Mahalalaga ang sinasabi ko, may organisado at sistematikong persisikap para maliitin ang mga tagumpay na ito at ipakitang mahina ang Israel. Lalabas ang Israel na malakas at matatag, na may lideratong marunong ipagtanggol ang kailangan ipagtanggol sa matalino, mahinahon at matatag na paraan. Sundin po natin ang isang tanong lang, Channel 13. Ginoong Punong Ministro, masasabi niyo po ba ngayong gabi sa mamamayan ng Israel na kayo lang ang responsabale sa mga desisyon ukol sa aksyon ng puwersa ng depensa, hindi si Pangulong Trump? May iba pang nagtanong at gusto ko rin marinig ang inyong sagot. Sinasabi nilang balak ninyong magretiro sa susunod na eleksyon. Balak po ba ninyong tumakbo at ituloy ang kandidatura hanggang dulo? Salamat. Una, natutuwa at naantig ako sa inyong pag-aalala kung tatakbo pa ako. Naiintindihan ko, kaya gusto ko ipaalam sa inyo na oo, tatakbo ako at balak ko ring manalo. Iyan ang unang punto ukol sa relasyon ko kay Pangulong Trump na sa totoo lang, yan din ang tanong mo. Sa Estados Unidos, sinasabi nila na ginagawa ni Pangulong Trump ang lahat ng hinihiling ko. At dito sa Israel, sinasabi naman ng kabaligtaran na ako ang gumagawa ng lahat ng hinihiling niya. Hindi totoo yon, pati na rin ang isa pa. Matagal na kaming magka-partner at magkakilala. Tulad ng sabi ko, may pagkakaintindihan kami pero minsan hindi rin.
Normal ito kahit sa pinakamabubuting pamilya. Masasabi kung nagtakda ako ng pamantayan para sa ating mga gawain. At iyon ang ginagawa natin ngayon. Sino ba talaga ang nagsasabi sa inyo na kaya natin ang lahat, na kaya natin sakupin, lalo na kalahati ng Europa, kung isang desisyon lang ang kailangan? Hindi yon totoo at hindi rin totoo na pwede nating baliwalain ang sinasabi ng Estados Unidos. Isinasaalang-alang natin yon. Pinahahalagahan natin ang tapang niyang pumasok dito at dalhin ang hukbong Amerikano para lumaban kasama natin laban sa iisang kaaway. Napakalaking bagay ito. Nirerespeto ko yon, pero hindi natin pwedeng sabihing wala tayong pakialam sa mga nangyayari sa mundo. Dahil sa mga konsiderasyong geopolitical, hindi rin natin masasabi na ganap tayong nakadepende rito. Sa tingin ko, sa ilalim ng aking pamumuno, napatunayan ng Estado ng Israel ang kakayahan nitong gumawa ng dakilang bagay at mangguna sa maraming larangan. Kami ang kumikilos, kami ang gumagawa ng mga hakbang, kami ang nakakagulat, at kami rin ang nananalo. Kano? Una, noong ikaw ay nasa oposisyon bago ang eleksyon, sinabi mo, sina Lapid at Gantz ay natulog sa pwesto. Nagmamadali ang administrasyong Biden tungkol sa isang kasunduan, mas masahol pa kaysa sa naunang estratehikong kapahamakan para sa Israel. Wala silang ginagawa. Kailangan nilang makipagkita sa mga senador, miyembro ng Kongreso at lumabas sa TV. Nakatulog ka rin ba habang nagbabantay? Plano mo bang gawin ito at makipagbulong sa Kongreso? Ano nga ba talagang nangyari? At bakit kumilos si Trump na parang si Biden at pumayag siya ng ganun? Hindi ko gagawin ng paghahambing na yan. Hindi pa natin alam kung anong magiging kasunduan. Para sa akin, ang malaking kaibahan noon at ngayon ay kailangan samahan ng anumang kasunduan ng isang kapani-paniwalang bantang militar. Noong panahong yon, walang kapani-paniwalang banta ng militar. Ngayon, dahil sa ginawa natin, pati ang Estados Unidos ay naapektuhan dahil pumasok tayo roon. Sa 14,000 pag-atake, yun ang pinakamalaking pagkakaiba. 14,000 pag-atake, halos hati. Kaunti lang ang lamang, halos hati. Sa pagitan ng Estados Unidos at natin, mayroon ng kapani-paniwalang banta ng militar. Ulitin ko, kaya kong sabihin ang tungkol sa aking pangako bilang punong ministro ng Israel. Halos buong adult life ko ay ginugol ko sa pagpigil sa Iran na magkaroon ng sandatang nuklear. Sinasabi ko na kung hindi ko ginawa ang mga nagawa ko, matagal nang may atomikang bomba ang Iran. Kaya wala pa sila at ayokong hayaan silang magkaroon. Gagawin namin ang kailangan. At muli, hindi ko balak na limitahan ang sarili ko sa kahit anong paraan pagdating sa layuning ito. At ang layuning ito ay simple. Hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Inet! Ginoong punong ministro, sinabi ninyo hindi kayo nakatali sa probisyon ng Lebanon sa kasunduang ito. Kayo ba ay nakatali naman sa kasunduan ng Iran? Mulay, ang kasunduang ito ay ginawa ng Estados Unidos, ng Panggulo ng Estados Unidos. Naniniwala siyang kaya niyang sabay gawin ang pagbubukas ng mga kipot at pagkansela ng programang nuklear. At sinabi ko, ito ay desisyon niya, inuulit ko, at sinasabi ko, ito ay desisyon niya. Siya ang namumuno dito. At siyempre, ipinahayag ko ang aking opinyon sa iba't ibang pag-uusap. Sa kabilang banda, mayroon tayong sarili mga interes. Una, ang banta ng nuklear. Nakatuon ako na hindi magkakaroon ng ganitong banta laban sa atin. At pangalawa, tungkol sa Lebanon. Lumikat tayo doon ng isang ligtas na zona, isang zonang pansiguridad. Mananatili tayo roon hanggat kinakailangan. Ayaw ng Iran na manatili tayo roon, pero hindi tayo umalis. Alam mo ba kung bakit? Bukod sa iba pang mga bagay, dahil nanatili akong napakatatag sa aking posisyon, naging napakadeterminado ako sa usaping ito. At sa tingin ko, nirerespeto ng ating mga kaibigan Amerikano ang determinasyon at matatag na paninindigan na ito. Nanatili tayo roon dahil kailangan natin protektahan ang mga naninirahan sa Hilaga. At mayroon di iba pang mga dahilan. Nais naming mapanatili at patuloy naming pinangangalagaan ang aming kalayaan sa pagkilos. At kung sila ay darating upang atakihin tayo, kung atakihin nila tayo o darating upang atakihin tayo tulad ng nangyari ngayon. Ngayon ay napatay namin ang 4 na terorista, 2 na nakasakay sa motorsiklo na lumapit sa aming mga puwersa sa isang mapanganib na paraan ay napatay at pagkatapos ay 2 pang terorista. Pinangangalagaan namin ang kalayaan sa pagkilos at ang zonang kansiguridad para sa proteksyon ng mga taga-Hilaga. Lubos akong nagpapasalamat sa inyo. Sa tingin ko ito ang pinakamahalaga. Maraming salamat at magkikita tayo muli. Salamat sa inyo. Maraming salamat po. Magkikita pa tayo pero hindi yata ako para dito.